Praise the Lord! Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakila ay tayong sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. At dubling paggalang po sa ating beloved and honorable evangelist, Wildy Estrada Almeda, katawang po ang kanyang mga beloved children, at sa hindi malilimutan turo at aral po ng ating beloved assistant pastor, Lina C. Almeda, sa ating mga kapatid na mainit na naglilingkod sa ating mga Panginoon Jesus, sa ating mga beloved na bisita, isang magandang hapon po sa inyong lahat. Nais ko pong pasalamatan ang ating mahal na Panginoon Jesus, hallelujah, sa dami po mga kapatid ng pagpapala, pag-iingat na pinagkakaloob sa amin ng ating pinamahal Panginoon Jesus. Mga kapatid, ako po mga kapatid, nasib po ako dito sa banal na gawaing ito nung college po ako mga kapatid. Tunay po ang ating mahal na Panginoon Jesus na nandiyan po, na naririnig ko po ang mga patutuo dito na naghihimala ating mahal Panginoon Jesus. Tunay po mga kapatid, na sa aking pag-aaral po sa college po, isa po ako naging member po ng isang fraternity po mga kapatid sa dako po ng Maynila. Tunay po mga kapatid na napakahirap po ang aking buhay noon time na yan dahil napapuspos po ako ng mga bisyo. Ngunit salamat sa ating mahal na Panginoon Jesus, binago ako ng ating mahal na Panginoon Jesus. Amen. At sa akin pong pagsasakay po ng barko mga kapatid dahil nga po pinagkalooban ako ng ating mahal na Panginoon Jesus na makasakay po. Tunay po mga kapatid na sa aking pagbabarko po, nandiyan po mga kapatid na napakarami po ang pag-iingat ng ating mahal na Panginoon Jesus. One time po mga kapatid, approaching po kami sa dako po ng China nung time na yan. May piloto po kami nung time na yan mga kapatid. Ang sabi sa akin ng aking oiler, sabi niya, "Sir, may problema po yung ating fuel pump number 6. Tunay po mga kapatid na yung fuel pump na yon ay tumatagas po ng langis. Nandiyan po na ang dami na pong fuel na nakatagas po nung time na yan. So tinawagan ko po yung aming kapitan na tinanong ko po kung pwede akong ihinto yung makina nung time na yan. Ang sabi niya, hindi. Antayin mo na lang dahil malapit na tayong dumikit. Tunay po mga kapatid, nung pagdikit po namin sa China port, tunay po mga kapatid, inutusan ko po yung aking third engineer, sabi ko, i-secure na muna yung mga balbula at aayusin na natin yung fuel pump na yan. Dahil nga po saglit lang po kami nung time na yan, aalis din po kami kagad. Ngunit nung pagtanggal na po namin yung fuel pump na yan mga kapatid, grabe po ang himala ng ating mahal na Panginoon Jesus. Dahil nga po sa isang fuel pump mga kapatid, napakainit po yan. Tunay po, kai-stop lang po nung aming makina nung time na yan. Sabi ko, sige, buksan na natin. Hindi ko po alam na hindi pa pala na-secure ng aking third engineer nung time na yan. Nung matanggal na po namin yung takip sa mga plunger and barrel po mga kapatid, lumipad po yan yung fuel oil. Na tunay po, napakainit po yan mga kapatid. Ang fuel oil po ay nag-ano po ng 130 degrees na talaga pong napakainit po yan. Nandyan po mga kapatid na pagtanggal ko po yung takip po ng fuel plunger and barrel na yan, tumalsik po sa aking mukha yung fuel oil na yan mga kapatid na tunay po na napakainit po yan talaga. Nandyan po mga kapatid na pagtalsik po sa aking mukha yung fuel oil na yan, ang hapdi po ng pakiramdam ko mga kapatid. Hindi ko na po malaman kung anong gagawin ko nung time na yan. Dahil nga po, kabisado ko po yung aming barko na yan. Pumunta po kaagad ako mga kapatid sa aming elevator, diretso po sa aking cabin. Nandyan po mga kapatid, pag akyat ko po sa aking cabin, hindi ko po maimulat yung aking mata. Napakahapdi po yung aking mukha dahil tumutulo po ng fuel oil sa aking mukha. Nandyan po, nanalangin po ako sa ating mahal na Panginoon Jesus. Dahil naalala ko po yung sabi ng ating beloved pastor, na sa oras ng kagipitan, tumawag ka sa ating mahal na Panginoon Jesus. Tumawag po ako sa ating mahal na Panginoon Jesus, nagsisi po ako. Tunay po mga kapatid, pagmulat po ng aking mata, dahil pinunasan ko na po pagkatapos ko pong magsisi. Nandiyan po na maingay na po yung aking cabin, nandiyan na, ang dami na pong tumatawag mga kapatid, dahil hindi po nila alam kung ano nangyari sa akin. Dahil nga po yung aking third engineer, nakamay lang po yung natamaan, nandiyan po na nagdikit na po. Hindi na po magawa ng lunas, dinala na po sa hospital ng aming barko noong time na yan. Ako po, hindi po nila ako matawagan dahil kasalukuyan po ako nananalangin sa ating mahal na Panginoon Jesus. Humihingi ako ng tawad sa ating mahal na Panginoon Jesus. Nagpupuri sa Kanya mga kapatid. Pagkatapos ko pong manalangin sa ating mahal na Panginoon Jesus, nandiyan po, dahil may hawak-hawak po ako na rags, istupa akong tawagin, na malinis po yan mga kapatid. Pagkahaplos ko po sa aking mukha, humarap po ako sa salamin. Tunay ang ating mahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord.
Wala pong nangyari sa aking mukha nung time na Amen. yan. Praise the Hallelujah. Lord. Kapuri-puri ang ating mahal na Panginoong Isus. Pagbaba ko po sa makina, mga kapatid, nandun na po yung aming kapitan sa control room. Kasama po yung aking chief engineer. Hinahanap nila ako. Pagka kita po nila sa akin, tawagin mo si Sigan, sabi po sa akin. Pagpunta ko po doon, anong himala? Bakit walang nangyari sa iyong mukha? Tunay po, mga kapatid. Sumagot po, mga kapatid, yung aking oiler na time na yan. Dahil yung pong oiler na yan, mga kapatid, siya po yung nag-aabot ng mga tools sa akin nung time na yan. Ang sabi po niya, may nakita po ako na isang kamay na puti, tumakip sa mukha ni Sir. Tunay po, Amen. hallelujah. Glory to God. Hindi man po sa atin nanggagaling, mga kapatid, ngunit may ginagamit ng ating mahal na Panginoong Isus para sabihin kabutihan ng ating mahal na Panginoong Isus. Tunay po, mga kapatid, na nandyan po. Talagang sobrang himala po ng ating mahal na Panginoong Isus. Ang hapdi po ng aking mukha nung time na yan. Hindi ko po maimulat ang aking mata. Ngunit salamat sa ating mahal na Panginoong Isus sa pag-iingat niya sa akin sa unat panalangin nating mahal na pastor. Nandiyan po, wala pong nangyari sa aking mukha. Hallelujah. Purihin natin mahal na Panginoong Isus. Isa pa po, mga kapatid, itong 2018 po, dahil nga po sa every 6 months or 4 months po na pagsakay ko po sa barko, nandiyan po may medical po. Na-diagnose po ako, mga kapatid, na meron po akong chronic kidney disease. Stage 5 na po yan, mga kapatid. Wala na pong kagalingan yung aking kidney. Isa na lang po ang gumagana. At sabi po ng aking nephrologist, sabi niya, 9% na lang ang gumagana sa iyong kidney. Ngunit salamat, bakit malakas ka pa? Purihin ang ating mahal na Panginoon Isus. Nandiyan po, mga kapatid, na sabi ng aking nephrologist, ipapadialysis na ako. Dahil nga po, wala na po, hindi na po gumagana yung aking kidney. Pumayat na po ako, mga kapatid. Naging 53 na po ako nung time na yan, kilos. Nandiyan po na hindi na po talaga ako makakilos nung time na yan. Sabi po sa akin, okay, dalhin ka namin sa NKTI, sa National Kidney and Transplant Institute. Tunay po, mga kapatid, nadako po ako doon. Doon po ako na-confine. Kasama ko po yung aking beloved daughter na mananampalataya na rin po dito, mga kapatid. Alam niyo po, mga kapatid, ang himala ng ating mahal na Panginoon Isus. Dahil ang aking beloved sister po na yan, magdamag po, mga kapatid, na nagpupuri sa ating mahal na Panginoon Isus. Hallelujah. Habang nakahiga po ako, mga kapatid, naririnig ko po na nagpupuri siya sa ating mahal na Panginoon Isus. Sumama na rin po ako, mga kapatid, dahil kinabukasan po, kukunin na po ako, mga kapatid. Dadalhin na po ako sa dialysis. I-emergency na po ako, tutusukin po dito. Dahil sabi po sa akin, nung mga nagpapa-check up po ako, maglalagay sila sa aking kamay, mga kapatid. Sabi ko, hindi. Ang aming mahal na Panginoon Isus ang siyang nagpapagaling sa akin. Amen. Tunay, mga kapatid, hallelujah. Nung pagpunta po ng doktor sa amin, sabi niya sa akin, okay, kukuhanan ka muna namin ng blood laboratory. Tunay po, mga kapatid, kumuha po ng blood laboratory. After 3 hours po, bumalik po. Sabi sa akin, hindi ka na idadialysis. Hallelujah! Praise the Lord. Pinagaling po ako ng ating mahal na Panginoon Isus. Hallelujah. Tunay po ang banal na gawain ito. Hallelujah. Wala na pong akong pag-asa nung time na yan, mga kapatid, dahil nagpaalam na po ako sa aking beloved wife. Sabi ko po sa aking beloved wife, ikaw na lang ang bahala sa ating mga anak. Hallelujah. Basta patuloy kayong maglingkod sa ating mahal na Panginoon Isus, okay na ako. Tama na sa akin, ayaw kong magpa-dialysis. Tama na yung paglilingkod ko sa ating mahal na Panginoon Isus. Kunin na ako ng mahal na Panginoon Isus, okay na. Pagpikit ng aking mata, pagmulat ko sa mahal na Panginoong Isus, pagpapala na para sa akin. Ngunit hindi pala, mga kapatid. Tunay po. Binigyan ako ng isang pagkakataon ng ating mahal na Panginoong Isus para may pahiyag ko ang kabutihan ng ating mahal na Panginoong Isus. Amen. Hallelujah. Hallelujah! Gaano kabuti ang mahal na Panginoong Isus. Hallelujah. Ngayon po, mga kapatid, normal na po ang aking mga blood test. Hallelujah. Napakabuti ng ating mahal na Panginoong Isus. Hallelujah. At itong huling, mga kapatid, itong 2023,
Last month po ng December po, hallelujah, ng 2023. That was December 24. Kasalukuyan po mga kapatid na nagpiprepare po tayo sa Noche Buena nung time na yan. Kami po ng aking beloved son, nakasakay po sa motor, papasok po kami sa gate. May nakita po nung aking beloved son, dahil nga nakaangkas po ako, hindi ko po naririnig, sabi niya sa akin, may mama, may dalang bulo, yung itak na malaki. Tapos, ang sabi daw nung mama na yun, huwag kang matakot, nakainom lang ako. Tunay po mga kapatid. So bumaba na po ako, hindi ko po kasi narinig yun, dahil bubuksan ko po yung gate. Pagbukas, abang binubuksan ko po yung gate mga kapatid, nakita ko, ay narinig ko po, dahil nasa likod ko po, nag-hallelujah, praise the Lord, yung aking beloved son. Yung pala mga kapatid, ay tinataga na po, hallelujah, ng isang mama. Nandiyan po mga kapatid na paglingon ko po sa kanya, tumakbo ka, pasok ka na. Sabi ko, kasi binuksan ko po yung gate. Pagpasok niya po, isasarado ko na yung gate kasi nga po, nandyan na yung mama na may hawak na itak. Tunay po mga kapatid, sa lakas po niya, nakita ko po, nalilisik po yung mga mata niya. Lango po siya sa ipinagbabawal na gamot. Hindi ko po napigilan mga kapatid, nakapasok po siya sa bahay namin. Nung pagkapasok niya po, nadapa po ako dahil ako po yung nandoon sa gate. Dinaanan po ako nung tinatawag intruder na yan. Nandiyan po mga kapatid na pumasok po siya sa aming main door. Ang nasalubong po niya, yung aking beloved father-in-law. Nandiyan po mga kapatid. Pagbukas po ng screen, nandiyan po na tinaga na po yung kanyang ulo. Dito po mga kapatid. Tunay po ang himala ng mahal na Panginoon Jesus. Pagtaga po niya sa ulo ng aking beloved father-in-law, natumba na po yung aking beloved father-in-law. Nandiyan po na nakataas po yung kamay niya. Pagkatumba po niya, pinagtataga pa rin po yung kanyang paa. Ngunit salamat sa ating mahal na Panginoon Jesus. Nung nakita ko po na tinataga po yung kanyang paa, pinuntahan ko na po yung intruder na yan. Inawakan ko po yung kamay niya na may hawak po na napakalaking itak mga kapatid. Hallelujah. Dinala ko na po sa labas. Inaagaw ko po, ngunit napakalakas po. Hindi ko po kaya, dalawa na po kami ng aking beloved wife nung time na yan. Nandiyan po mga kapatid na tunay po, yung aking beloved son na may tama po sa kanyang kamay at saka sa kanyang binti. Nandiyan po na tumulong na rin po siya. Sabi niya, bakit mo kami tinataga? Ano ang kasalanan namin sa iyo? Tunay po mga kapatid, nalilisik po yung mata niya. Hindi po namin mapigilan. Ang ginawa po ng aking beloved son, pinakawalan po niya yung aming aso nung time na yan. Pagkawala po ng aming aso, kasi tinataas ko na po yung kanyang kamay, hindi ko po kaya mga kapatid, tunay po, napakalakas. Hawak-hawak niya po yung itak, nang lilisik po ang kanyang mata. Pagdating po, pagkapakawala po yung aming aso, dinamba po siya ng aming aso, tunay po, natumba po siya. Kaya doon po, naitali po namin mga kapatid, yung intruder na yan, na tinatawag ng mga pulis po na kung hindi namin naawat yon sa unat panalangin nating mahal na pastor, minasakar na kami nung taong yun. Hallelujah. Alam niyo po mga kapatid, pagtingin ko po sa kamay ng aking anak, nalalaglag na po yung mga laman. Hallelujah. Tunay po. Hallelujah. Hallelujah. Yung taga sa kanyang hita, ang laki-laki. Hallelujah. Akala ko'y mapuputol na yung kamay ng aking anak. Hallelujah. Dahil ang tatamaan po pala ng intruder na yan, yung liig ng aking anak. Ngunit sinangga po niya mga kapatid, kaya dito po ang natamaan. Hallelujah. Napakalaki po ng tama. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Gaano kabuti ating mahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Pagdating po namin mga kapatid sa hospital, dahil tinakbo ko po sila lahat, iniwan na po namin yung intruder na yan. Hallelujah, nandiyan po, nakadapa na po sa aming tahanan.
Saka lang po dumating yung pulis, wala na po kami. Nandun na po kami sa ospital. Nung time na yan, mga kapatid, alas 12 na po, sasalubong na po sa Pasko. Tunay po. Pauwi na rin po yung surgeon na nadatnan namin sa ospital. Nung nakita po niya yung sugat ng aking anak, ay hindi muna ako uwi. Tatahiin ko muna yung sugat ng bata. Hallelujah. Pagkatapos ng mga kapatid, nakita pa niya yung ulo ng aking beloved father-in-law. Tunay po, tumatagas na po yung dugo sa kanyang mukha. Punong-puno na po ng dugo. Ang pagkakaalam po namin ay may damage na po yung kanyang ulo. Ngunit salamat sa ating mahal na Panginoon Jesus, wala pong damage. Amen. Pinag-ingatan po, mahal na kapatid. Hallelujah. Hallelujah. Nakabuti ating mahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Sabi po mga kapatid ng surgeon sa kamay ng aking anak, sabi niya, huwag kayong uuwi. Ipa-x-ray nyo yan. Dahil kung hindi, dadalhin yan sa orthopedic kung may damage yung kanyang buto. Lumuhod po ako sa ating mahal na Panginoon Jesus. Humingi po ako ng tawad. Na sana huwag niyang hayaan madami sa buto. Tunay po mga kapatid, pagdating po namin sa x-ray, wala pa po yung mag-x-ray dahil Pasko na po. Ang sabi po ng surgeon, wala na mag-x-ray, dalhin nyo na sa ibang ospital. Ngunit nanalangin kami sa ating mahal na Panginoon Jesus, yung walang imposible sa Kanya. Biglang dumating po mga kapatid yung operator. Hallelujah. Kaya puri ng ating mahal na Panginoon Jesus. Pagka-x-ray po, nagantay po kami ng 30 minutes, lumabas po yung result. Wala pong damage yung kanyang buto. Praise Glory, the Lord. glory, glory to God. Hallelujah. Kay buti ng ating mahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Hallelujah. At ganun din sa aking beloved father-in-law. Hallelujah. Bagamat malaki yung tama sa kanyang ulo, ngunit hindi po yan tumagos. Hallelujah. Dugo lang po ang tumagas. Hallelujah. So, panalangin natin mga pastor sa pagsigaw niya ng Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Tumalbog po yung itak. Hallelujah, praise God. Hallelujah. Sa kanyang mga paa, napakaraming tama mga kapatid. Ngunit, mabababaw lang yung sugat. Kung titignan niyo po yung itak na ginamit, napakatalim po, yung po pala ay ginagamit sa buko. Kaya purihin ang ating mahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Napakaraming pagpapala, pag-iingat ng ating mahal na Panginoon Jesus sa aming pamilya, mga kapatid. Hallelujah. Sa aking pagtatrabaho sa barko, tunay, napakaraming pag-iingat, tulong ng ating mahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. One time po mga kapatid, approaching po kami sa dako po ng Australia. Napakahigpit po yan mga kapatid sa Australia kung ang iyong engine ay may problema. Kung hindi, fully condition yung inyong makina. Nandyan po, nagkaroon po ng problema. Hindi po kami makapagbigay ng astern. Papasok na po kami sa isang channel nung time na yan. Tumawag po sa akin yung kapitan namin, sabi niya, bakit hindi nyo nagawan ng paraan yan? Kaya nga po pala, pinauwi yung pinalitan ko, hindi nakatapos ng kontrata. Dahil nga po, ako yung pinasampa nung time na yan. Kami po kasi nagpalitan na po sa dako po ng Singapore. Kasi sa Singapore po mga kapatid, pag nagpapalitan po yan ng crew, change crew, hindi na po kayo wala na pong handover, mga kapatid. Nandiyan po na yung papel po, handover paper, nasa lamesa na lang po, nasa opisina. Pipirmahan na lang niya, bababa na siya, magsasalubong na kayo sa gangway. Hindi po niya sinabi sa akin kung anong problema sa barkong yan. Tunay po, mga kapatid, na nandyan po, na pinaalala po sa akin ng mahal na Panginoon Jesus. Tunay po, binigyan po ako ng talino ng ating mahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Papasok na po kami sa channel, pinatabi po kami, may piloto na rin yung time na yan. Sabi sa amin,
itatali na kayo kasi hindi kayo makapagbigay ng Astern. So, natutulog po ako ng time na yan, tinawagan po ako ng aking chief engineer. Sabi niya, Sek, baba ka, may problema yung makina mo. Hindi makapagbigay ng Astern. So sabi ko, nanalangin muna ako sa ating mahal na Panginoon Jesus. Kasi pag nasa barko po ako mga kapatid, gigising po ako yan ng alas 4 ng madaling araw. Nagbibigay po ako ng 1 oras na joyful song, 1 oras na solemn song. Para po, pagpasok ko po ng alas 8 po ng umaga, nandiyan po ang gabay ng ating mahal na Panginoon Jesus. Amen. Nagpupuri po ako nung time na yan, tumawag po sa akin yung aking chief engineer. Sabi ko sa kanya, sige sir, antayin mo muna, bababa ako. Bumaba po ako sa makina. Hindi po nila talaga, mga kapatid, makita kung anong problema. Hindi po ako nahiya. Lumuhod po ako sa control room. Lumuhod ako sa harap nila. Sabi ko, mahal na Panginoon Jesus, kung ano man yung problema ng aming makina, ipaalala mo sa akin mo sabihin kung ano ang problema. Ma-rectify namin ito para kami makapasok. Dahil nga po yung aming kargamento sa dako po ng Australia, nag-aantay na. Tunay po mga kapatid, pinaalala po sa akin ng ating mahal na Panginoon. Sabi niya sa akin, baba ka. Baba ka anak. Punta ka sa emergency maneuvering. Pumunta po ako doon mga kapatid. Tunay po, hindi po talaga makapagbigay ng Astern. Nakasarado, nakita ko po kasi may nakapula. Nung binasa ko po, yun po yung hangin na nagbibigay ng kick para po mag-start yung Astern namin. Nakasarado po mga kapatid, nakapula. So pagpindot ko po yun, nag-green. Nakita ko po yung balbula, unti-unting nag-open. Purihin ang ating mahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Pag-akyat ko po mga kapatid sa control room, pag-testing ko po ng makina, pag-start po ng Astern, bumigay po, hallelujah. Nagbigay po ng Astern, purihin ang ating mahal na Panginoon Jesus. Tuwan-tuwa po yung aming kapitan nung time na yan. Sabi ko, ang mahal na Panginoong Jesus ang ating pasalamatan. Tunay ang pagpapala na pinagkakalob niya sa atin ng ating mahal na Panginoong Jesus. At mga kapatid, hanggang dito na lamang po, ang pagpupuri at pasasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang.